there's a saying na kung wala ka raw swerte sa laro maswerte ka naman daw sa pag-ibig. Really? Totoo kaya yan? Para sa akin ay totoo ang lahat yun. Sapagkat wala akong kapalaran sa pag-ibig. Ewan ko lamang na yun. Pagbati, mga kaibigan, sa episode na ito, bibigyang pugay natin ang isa sa mga haligi ng pelikulang Pilipino. Noong dekada 50 hanggang dekada 70, si Luis Gonzalez. Tunghayan natin ang kanyang buhay mula sa kanyang pagsisimula sa showbiz, ang kanyang mga kontrobersyal na papel, hanggang sa kanyang huling sandali. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Luis Gonzalez, ipinanganak bilang Luis Mercado noong Hunyo 21, 1928 sa San Luis, Pampanga, ay kilala bilang isa sa pinaka-matinee idols noong kanyang panahon. Nagsimula siya sa ilalim ng Sampaguita Pictures, isa sa mga pangunahing film studios noong panahon na iyon, at unang ipinakilala sa pelikulang Pilya noong 1954. Ang kanyang kagwapuhan at karisma ang nagdala sa kanya sa mga puso ng maraming manunood at hindi nagtagal, siya ay itinambal sa mga pinakamagagandang aktres ng kanyang panahon tulad nina Gloria Romero, Rita Gomez at Lolita Rodriguez. Isa sa mga pinakakilalang papel ni Luis Gonzalez ay ang kanyang pagganap bilang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa dalawang biopics, Iginuhit ng Tadhana, 1965 at Pinagbuklod ng Langit, 1969. Ang mga pelikulang ito ay nagpakita ng kanyang kakayahang magdala ng mga seryosong karakter at lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang versatile na aktor. Ang mga pelikulang ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa publiko at naiugnay sa tunay na buhay ni Marcos, lalo na sa panahon ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Sa kabila ng kanyang tagumpay, naging kontrobersyal din ang ilang aspeto ng kanyang karera. Ang kanyang pagiging malapit kay Marcos na kanyang ginampanan sa pelikula ay nagdulot ng ilang usap-usapan, lalo na sa konteksto ng politika noong panahon ng batas militar. Ngunit sa kabila ng mga ito, nanatiling dedikado si Gonzalez sa kanyang sining at patuloy na gumawa ng mga pelikula na tumatalakay sa iba't ibang tema at genre. Habang papalapit ang huling bahagi ng kanyang karera, unti-unting bumaba ang kanyang pagiging aktibo sa industriya. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga pelikula hanggang sa dekada 80, ngunit naging mas mababa na ang kanyang visibility. Sa kabila nito, nanatili siyang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Pumanaw si Luis Gonzalez noong Marso 15, 2012 sa edad na 83 dahil sa komplikasyon mula sa pulmonya. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang sa industriya ng pelikula, ngunit ang kanyang mga kontribusyon ay mananatili bilang bahagi ng kayamanang pangkultura ng Pilipinas. Sa kanyang halos 3 dekadang karera, nakagawa si Luis Gonzalez ng mahigit 100 pelikula na marami ang naging bahagi na ng ating pop culture. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga artista at manunood. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang sining ng pag-arte ay hindi lamang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol din sa kakayahang magbigay buhay sa mga kwento na naglalarawan ng ating kasaysayan at kultura. At diyan nagtatapos ang ating episode tungkol kay Luis Gonzalez. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng kanyang buhay, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng mga haligi ng ating industriya ng pelikula. Hanggang sa susunod, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.